po tayong mozzarella cheese for the toppings. So, magi-start na po tayo magluto. So, first things first po, preheat the pan. So, initin po natin yung kawali. Siyempre, lalagyan po natin ng mantika. So, ayoko po nagsasayo ng mantika. So, ang pinagprituhan lang po ng nuggets yung gagamitin ko. So, lagyan lang po ng mantika. So, idea rin po ito para sa mga OFW, mga bagong OFW. Halimbawa, hindi kayo marunong magluto. Tuwid kayo ng ano nyo. So, pwede nyo pong panoorin yung video na to para kahit pa paano po may idea kayo kung paano magluto ng susa. So, pwede rin po ito sa mga OFW na hindi pa marunong masyado magluto and gustong matuto. Pwede nyo po panoorin yung video na to. And once again, welcome po sa OFW Pinay. So, pabayaan lang muna ng mga 2 minutes to 3 minutes na ganyan siya. Then, haluin na kaunti-unti. Huwag nyo ilalagay yung spice ng hindi pa luto, yung hindi pa nagbabrown ng mga karne, guys. Kailangan pa-brown nyo na yung mga karne. So, magtutubig yan yung karne na yan. Kasi, frozen. So, antay lang natin mag-dry yan. Saka natin ilagay yung mga spice. So, guys, ito na yung ating minced meat. So, isi-set aside na muna natin to. Kasi kailangan natin lutuin yung pusa. So, lutuin na to. Okay na to. Set aside na natin. Yung pusa, pwede na natin ilagay yung pusa. What I mean kung mainit is yung pwede na siyang pagprituhan na sobrang init. Kasi once na pag sobrang init naman, masusunod naman yung pusa natin. So kung hindi ka sa lahat, huwag mo nang sabay-sabayin. Pero kung kaya mo namang kontrolin yung dami, pwede pagsabay-sabayin, pagsabay-haluin mo. Pero ayaw kong magsabay-sabayin. Dahil gusto kong maluto sila ng sampay-sampay. Pwede rin guys, isang technique yan, pero pwede rin sabay-sabay kasi yung garlic so kailangan tayo sa garlic pag hindi natin sabay-sabay. Ang mahalaga naman dito is maluto yung pusa. So, kung napansin nyo kanina sa ingredients may nakalistang bawang pero hindi ko siya i-sinama dun sa pagigita. Kasi para dito yung bawang sa kusa na to. Yan. Para dito pa. Ang mahalaga dito guys is maluto yung kusa. Lumambot, maluto siya. Takpan nyo siya, pwede nyo siyang takpan. Sa totoo lang kung niluluto nyo to, maamoy nyo talaga yung pusa na ang bango-bango talaga. Ang bango niya, I swear. Ang sarap sa pang-amoy. Nakakagutom.
So guys, since medyo naluluto na yung ating pusa and natatanggal-tanggal na rin yung mga tubig-tubig niya, pwede na natin ilagay yung bawang. Bakit hindi natin inuna igisang yung gisang? Bakit hindi natin inuna ginisa yung bawang? Kasi ayaw natin itong masunog. Ang gusto lang natin dito sa bawang is yung amoy niya. So sobrang bangong nila guys pag ginisa sila together. Nang ganitong pagkakagisa ha. Hindi yung igigisa mo muna yung bawang. Bakit ko ginaganito yung pusa bago ko gawin bechamel para matanggal yung mga tubig-tubig niya. Kasi alam naman natin ang pusa, kapag niluto to is medyo matubig siya. So, kailangan natin siyang i-dry. So, guys, luto na ang ating pusa. And let's get ready to rumble. Hindi, ready na natin. Kasi nga, yung recipe natin kayo is pusa bechamel. So, alam naman natin dito sa Middle East na kapag sinabing bechamel, iluluto natin sa oven. So, let's get started. So, hello guys. Let's start. Sa ganito ko ilalagay yung aking pusa bechamel dahil wala lang. Ito lang. Let's start. Yung unang layer is bechamel sauce. Bechamel sauce. Talagang then the next layer is the pusa. It nicely or just put it anytime you want. The main goal is to put it. So nakikita mo ba? Maraming pusa, mas masarap dahil pero ito lang kasi yung pusa meron. Ito lang yung just make sure na nakakalat siya. So, nag-gloves ako kasi hawak ng vegetables. Ang bango niya guys.
The next thing is yung sheet. So, I'm wearing gloves pero naitalag ko siya na maayos sa ito. Natakpan na siya. So, since may bechamel sauce na siya, ilalagay na natin yung mozzarella cheese. And make sure guys na kapag magluluto kayo ng bechamel, palitin na yung oven. Kasi pag nilagay nyo na malamig yung oven, matutulig yan. Mamunuan-uo yung gatas. So ayaw natin mangyari yun dahil sisira ng buong recipe. So ito na yung mozzarella cheese sa ibabaw. Very healthy guys. Very healthy na pagkain ko. Gatas, cheese, at saka kung ayaw nyo ng kanin, lagay nyo ano, gawin nyo pagkain ng So guys, nilagay ko na siya sa oven. Antay lang natin mag-meltdown yung cheese hanggang maging brown yung ibabaw, then okay na siya. Hindi pwedeng matagalan sa oven kasi magtutubig yung gatas. So guys, ito lang yung yung ma-advise ko. The moment na makita nyo na mag-brown na yung cheese, ilabas nyo na agad sa oven. Ilabas nyo na sa agad. Please lang. Para hindi siya magtubig. Ilabas nyo na agad sa oven. So, ayan na yung ating pusa bechamel. Tapos na siya. Luto na.